pong ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumigap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domagoso. Real talk lang naman men, meron akong bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo namang kunin. Wala akong halusot kasi madaming paraan. Pangarap maliit pag di ka kinabahan. Gusto tumibok pero di dahil sa chicks. Dahil sa 4 million 5 hanggang 6. Bilangin na lugas. Maraming salamat. Maupo kayo. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala. Muli, maraming salamat din sa ating the only mayor so far, as the record will show, ang kauna-unang mayor na nakatapos ng 3-term, Mayor Lito Atienza. Sa atin namang ibang bisita kanina, yung representante ni Senador Bongo, maraming salamat. At sa ating representante rin ni Senador Amy Marcos, maraming salamat. At naipit lang po, I think he's in Iloilo, pero binabati po kayo lahat ng magiting na Congressman Rodante Marcoleta. At sa inyong lahat dito, maraming salamat at salamat sa Diyos, hindi umulan. Kanina umaambon na. Sabi ko, pagka umulan, uwi na. Siyempre, nag-aalala ako kasi yung mga minamahal kong lolo't lola, yung mga senior citizens, shout out naman dyan, mga lolo't lola ko. Yan ang pinaka-spoil sa akin. Ayaw ko kayong magkasakit. Bakit? Pag kayo nagkasakit, mapupunta kayo sa ospital. Pagdating sa ospital, nga. Oy, di ba nakakalungkot? Kaya naman siyempre, inaalala ko rin ang kalagayan ninyo. Mano pa, mukhang hindi pa kayo kumain. Taas ang kamay ng hindi pa kumakain. Talagang ganyan ang buhay. Lilipas din yan. Maraming salamat. Kahit na kayo nagugutom, malamang pag-uwi ninyo sa kanya-kanya nyong bahay, maraming titilapon na kaldero, walang nagsaing. Kasi nandito lahat sa Moriones. Pero, mga batang Tondo, matanong ko lang kayo, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Nako, magsipag-ingat kayo. Buti pa ang mamamayan ng Maynila ang sinisigaw, bumalik ka na. Yung isa, pag ka na bumalik! Don't panic.
Hindi, okay naman, ha? Ito, kung may halaga, oo nga, biro nyo, simpleng bumbilya lang na Moriones, hindi pa mapalitan eh, oh. Nangamatay na yung halaman ko dyan. Ay tayo o real talk tayo, real talk. O tayo, pare-pare tayo may karanasan sa Moriones. First time natin nakita. Dati tambakan lang ng basura ng kung sino-sino yan. Naging garden, naging maayos, naging malinis, naging maliwalas. O ngayon, hindi, ako naman hindi naman siguro kamahalan yung bumbilya, no? Pagka talagang ang gobyerno walang malasakit, wala talaga. Mano pa, kapag ang leader hindi umiikot, hindi niya nakikita yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng kanyang pamayanan at ng kanyang mamamayan. Real talk. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Yes! Marami akong iniwang utang Di ba sabi nila, inaraw-araw na kayo? Buriin ninyo, ako na yata ang almusal nila, tanghalian, hapunan, yung isa naman ginawa kong pulutan. Marami daw tayong inutang. O, taas sa kamay na walang utang. Pakitaan nyo na. O, pero, ako naman O, sige, basta, eto muna, bago ko ikwento yan, meron lang muna akong unang pakiusap. I hope pagbigyan ninyo ako. Hindi naman to kabigatan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong papatol sa kanila. Alam ko, nasasaktan ang damdamin ninyo sa mga masasakit na salitang binibintang nila sa akin. Alam ko, sumasakit ang tenga ninyo, gusto nyo nang umuwi, pero hindi pa binibigay yung bigas, kaya ayaw nyo pang umuwi. Pero, kahit masakit sa tenga, tiniis nyo na lang, sayang din naman, masasaing din yun. Alam ko, nakarinig na kayo. I think, lahat na yata ng pinakamasamang salita, idiniskubre sa akin. Ang ikinalulungkot ko naman, lahat daw ng ginawa ko ay mali. Mali daw. Mali daw di pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman to. Total, hindi pa naman kayo kumakain. Sa kwento, mabusog kayo. Kung lahat ng ginawa ko ay mali, di mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun Real talk lang daw, my friend. Pwede ka Biro ba? Tama ba? Sige. Magkwento tayo na may kwenta. Kasi sila walang may kwento kasi walang kwenta. Kita nyo, marunong ako magbara. Tingnan natin.
Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Marami-rami na akong testigo. Bakit? Kayo, mga naparito, hanggang doon sa Kodli, hanggang doon sa Morsak, dito sa Wakali, mga batang Kisada, kayo na naparito, at least, kayo, testigong buhay. At matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit syudad natin noong panahon ng pandemya. Walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong yorme para makakain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families buwan-buwan tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. Buwan-buwan. Times 8 months. 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Umipot ako ng ginto? Hindi. Hindi. Bakit? Bakit? Bakit ginawan ko ng paraan? Ano sinabi ko sa inyo? Hindi naman ako nagkubli. Kailan ba ako nagsinungaling sa taong bayan ng panahon ng pandemya? Napapanood nyo lagi ako sa Facebook. Every Friday nagre-report ako. Ano sinabi ko? Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung magla-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na maibebenta, wala na mautangan, nakita nyo itong relo na ito, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Yun ang sinabi ko. Bakit? Taas ang kamay ng ama dito. Taas ang kamay ng ina dito. Taas ang kamay ng magulang dito. Real talk. Pag walang makain ng anak nyo, gagawan nyo ng paraan? Weh, di nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Mali daw yun. Mali daw na magkaroon at shoutout sa mga batang almaryo. Mali daw magkaroon ng air condition na paaralan na mas maganda pa sa Holy Chai. Tama naman. Tama ba? O, tingnan ninyo, kung walang vision ang leader ninyo, nung araw, ang klase kinakansila dahil may bagyo. Ngayon, kinakansila dahil mainit. Tama ba? Pero yung almaryo, bigyan ng jacket yan. Mano pa? Yun ay simula. Mano pa? Kung ang magad salamat, ang Quezon, ang Tondohay, ang Isabelo, ang Perfecto, paano kung lahat ang public school air condition katulad ng almaryo? Metro Manila, walang pasok sa gitna at tirik ng araw. Pero ang Maynila, may pasok, aircon ang eskwela namin. Masama ba yun? Masama daw? Masama daw? Humigit, kumulang 2,000 pamilya ang nagbago ang buhay. Bumagyo, uminit. Saan ka nakakita? Squatter lang dati, ngayon naka-elevator pa.
Masama daw yun. Wala raw return of investment. Kailan pa naging negosyo ang gobyerno? Ang gobyerno ay gumagastos ng pera ng taong bayan para sa serbisyong ipagkakaloob sa taong bayan. Tingnan nyo. Matatanda na ang iba sa inyo dito. Hindi naman sa pagano. Yung iba dito, konti na lang ang birthday. Real talk lang, real talk. O tingnan po ninyo. Nagkabagyo. Uminit ang araw. Yung mga pamilyang natira sa Condominium 1, Condominium 2. For the first time in history ng Maynila, nagkaroon ng condominium na pinagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Mano pa? Kung magtuloy-tuloy yun, di lahat tayo naka-condominium na. Sana all. What I'm saying is that ano't ano man ang aking ginawa, hinaharap ko yan sa taong bayan. Bakit? Hindi naman ako nahiya. Bakit? Pinakinabangan ng taong bayan. May nagutom ba sa Maynila? May gamot ba noong pandemya sa Maynila? Meron bang bakuna sa Maynila? Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Tulad ng gusto ng isang ina, ng isang ama, o ng isang magulang, mairaos niya ang kanyang mga anak. Yun ang pagtingin ko bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngayon, kung yun ay mali, hayaan ko na po kayong maghusga. Ngayon, kung naniniwala naman kayong tama ang ginawa ko, nalulungkot nga ako, yung mga dati kong kasama, nung araw, papuri rito, papuri roon, papuri kahit saan, palakpak dito, palakpak doon. Ngayon, ako na pinakamasama sa kanila. Ang tanong ko, at ang tanong na mga taga Maynila, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? Anong gusto ninyo? Bilis kilos o biglang kilos? Ngayon, marami na ako natanong, but for the first time, publicly, across age, dati kausap ko lang, puro matatanda. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat, mga taga Maynila, yung napapansin ko, dahil sinabi ko sa inyo, huwag kayong papatol, huwag kayong maninira, huwag, hayaan nyo na sila. Babayaan natin, pero tatanungin natin ng taong bayan. Tatanungin natin, kung napapansin nyo, yung napapansin ko, kaya kayo ang sasagot. Bakit? Kayo ang nakararanas kung totoo ba o hindi. Nay, tay, mga lolo't lola ko, napapansin nyo ba dumudugyot na naman ng Maynila? Tingnan nyo yung Masinop. Tambak na naman ang basura. Ito masakit. Sinisipa taong bayan. Hindi dumating yung truck nyo eh. Yung truck nyo hindi kasya sa iskinita eh. Nahirapan ng tao. Pinalitan ninyo, sakripisyo mamamayan, nangadugyot. Ngayon, totoo bang dugyot na naman ang lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit ang lungsod ng Maynila? Tulungan nyo kami. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, napapansin nyo ba? Kaliwat kanan na naman ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Araw-araw na naman tayo sa lahat ng news outlet. Gabi-gabi,
hold up dito, hold up doon, is not dito, is not doon. Bukas kotse dito, akyat truck doon sa Arten. Ano na nangyari sa atin? Nung panahon ko, nagsialisan lahat yan, yung mga tulongges. Nangatakot lahat yan. Bakit? Dahil nung panahon natin, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ngayon, ano pakiramdam ng mga nanay? Ano pakiramdam ng mga tatay? Nangangamba. Kung yung anak nila galing sa eskwela, galing sa trabaho, pag-uwi, kung buhay pa. O baka naagaw na naman yung cellphone. O baka na-hold up. Nay! Tay! May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. We will fix the city. Aayusin natin, didisiplinahin natin, kakalawitin ko ang lahat ng tulongges sa lungsod ng Maynila nang makapamuhay na naman tayo ng payapa at panatag. Ibabalik ko sa inyo ang pakiramdam ninyo na habang natutulog kayo sa peligro de ora, nasa isipan ninyo, alam ninyo, mahimbing ang tulog nyo dahil iniisip nyo, si Yorme, alauna na madaling araw, nasa kalsada pa. We will bring back order in the city. We will put it in right perspective. We will be competitive again. Nung umalis ako, nung sinimulan ko ang Maynila, we are number 16. Nung umalis ako, number 3 na tayo. Ngayon, number 16 ulit. Kaya, pasensya na kayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin. Akala ko itutuloy na lang niya yung ginawa natin binago-bago pa. Ngayon, total, tayong lahat at hindi raw tayo nakatulong sa kanya. Sa interview niya, hindi raw tayo nakatulong. Total, tayo naglagay sa kanya. Samahan ninyo ko, alisin natin sila lahat sa City Hall.